Hello guys! Welcome to my channel! So, may kasama ako dito. Her name is Kikot. Kikot. Hello. Hello. Kikot. Hello. Hello. Let's go back on track. House design, home decoration, home decorating tips, at mga DIY decorating materials or ideas sa ating bahay. Pero bago tayo magsimula guys, please don't forget to like and subscribe my channel, and then pakiclick na rin po yung bell button para kapag ako ay may mga bagong videos and uploads ay updated kayo sa lahat ng happenings. Kailangan ko dito ay mga taong open-minded. Hindi natin kailangang maging mayaman, hindi natin kailangang maging mapera, hindi natin kailangang maging malaki ang bahay para lang mapaganda ito. At lalong-lalo na, hindi natin kailangang gumastos para lang magpaganda ang ating bahay. Disclaimer, hindi po ako expert. Ako lang po ay isang may bahay. Yes po, na nangarap magkaroon ng bahay at ngayon po ay nabigyan ng oportunidad. So, hindi tayo titigil hanggang doon na lang. Sabay-sabay nating matutunan yung tamang pagde-decorate, tamang pag-aayos ng ating bahay. Kaya, nagbasa ako tungkol sa common mistakes in decorating our home. Siyempre, ang unang mistake ay ang kung hindi ka open-minded. Yes, ibig sabihin, ayaw mong simulan. Kasi iniisip mo, wala kang panggastos. Gastos lang yan. Iniisip mo, wag na, sayang lang ang oras mo dyan. Wala namang mangyayari kung sisimulan mo yan. Tinatamad ka o kaya closed-minded ka. Imposible guys na wala kang gamit dyan. Imposibleng wala kang naitabing kung ano-ano dyan. So ang kailangan mo lang is simulan. Kaya nga tayo, merong internet, meron tayong mga kakilala, pwedeng magtanong, pwedeng magbasa, para lang para masimulan mo. Alam mo ba yung kapag nakakapanood ka kasi parang, uy talaga, pwede pala yun sa murang halaga. So kailangan mo lang guys ay simulan. Napansin nyo ba na ilan sa mga bahay, lahat ng mga gamit ay nakabalot pa ng plastic? Halimbawa yung pillow, di ba binibili nyo yun may plastic? Bago nyo yun i-display, nilalagyan nyo siya ng kanyang cover, pero yung plastic niya ay nasa loob. And then, pag kayo ay sumandal doon, tumutunog-tunog pa yung plastic, hindi nyo tinanggal. Isa pa, alam nyo ba yung mga table ninyo? Di ba ayaw ninyo na madumihan or ayaw ninyong magasgasan yung table nyo, lalo na yung mga dining table nyo dyan, binabalutan ninyo ng plastic cover, yung medyo makapalang, kasi para daw mabilis lang linisan. Pero alam nyo ba, sabi daw nila, doon sa nabasa ko, wag na daw ganun. Pwede naman daw nating punasan na lang. Sunod, lighting. Yes. Dati kasi, sa totoo lang, sanay na sanay talaga yung mga Pinoy. As in, kahit kami, na laging pag sinabi nating ilaw, lagi po yung puti. Tama po ba? Yes. Ngayon din daw, kailangan na din daw natin mag-try ng ibang kulay ng ilaw, like yung warm lighting, yung medyo dim ng konti. Kasi minsan, di ba, pag nanonood kayo ng TV, di ba masakit sa mata kapag yung sobrang liwanag ng ilaw, ang tendency papatayin nyo. O ngayon, para may second option kayo, meron kayo at least lampshade, or isang part ng bahay nyo may ilaw na warm light. Bumabagay din daw sa mood natin. Bumabagay din daw sa activities natin sa loob ng bahay. Relate na relate kayo dito. Mga bagay na. Machi! Hindi daw kasi nawawala sa ating mga Pilipino yung kapag sinabi nating furniture, halimbawa kung yung table mo ay brown, yung dining table mo ay brown, yung nasa living room mo rin ay brown, yung sofa mo ay brown, lahat ng mga table mo dyan sa gilid-gilid ay brown. So, makalumang style na daw yun. Pwede naman tayo bumili ng iba-ibang kulay. Halimbawa, yung table mo lang ang magkakulay, and then yung sofa mo, ibahin mo yung kulay. Yes. Parang, para magkaroon lang ng
konting drama yung bahay nyo. Hindi yung masyadong common na nakikita na lahat na lang ng corner na titingnan daw ay iisa lang ang kulay. So kung gusto mo na gawin gray ang sofa, white ang furniture, brown ang kung ano-ano pa dyan na nakalagay sa wall ninyo or sa dining area or sa living room ninyo, gawin nyo daw yun. Huwag kayong matatakot. Mas okay na yung may iba-ibang kulay and style ang lahat ng corner ng bahay ninyo. Kasi nagkakaroon lang ng konting drama. Ikaw ba ay mahilig maglagay ng mga frames katulad ng dyan sa likod ko? Gustong-gusto mo na naglalagay ka kahit sa ang part ng bahay ninyo. Ito daw ang pagkakamali. Yung paglalagay ng mga frames na sobrang taas. So, ang tips daw dyan ay dapat, pag naglalagay tayo ng frames ay dapat eye level. Pati na rin yung mga art pieces ninyo, tulad din ng nasa likod ko, kailangan hindi natin yan ididikit sa wall na sobrang taas. Yung tipong, paano mo ma-appreciate yun? Kailangan mo pang tumingin ng nakatingala ka, masakit sa leeg yun ha. So, kailangan, para ma-appreciate mo, ma-appreciate ng mga bisita mo, kailangan ito ay nakapwesto o nakadikit or eye level. Another mistake, gustong-gusto mo mag-decorate ng bahay. Kaso nga lang, lahat ng nakikita mo, lahat ng napapanood mo, binibili mo. Gusto mo ilagay yung lahat sa bahay mo hanggang sa magsiksika na sila lahat doon na halos wala na kayong magalawan at lahat na lang ng dingding mo ay punong-puno na ng display. So, over-design or OA na sa dami ng pinaglalagay mo. Kailangan, meron pa rin yung originality. Ibig sabihin, alamin mo sa sarili mo, ano ba talaga yung type mo, ano ba talaga yung feel mo ng design o ayos ng inyong bahay. And then, pwede ka naman kumuha ng ideya sa iba. Yun nga lang, huwag mong kakalimutan yung iyo. Pwede mo naman yan pag sama-samahin. Huwag lang yung sobra na parang, ay, ang ganda nun, gayahin ko ngayon sa bahay. Ay, ang ganda ng kanya, gayahin ko sa bahay. Hindi naman nga bagay. So, nagmumukha ng store yung inyong bahay. Ito sunod, napaka-helpful ng tips na ito. Kasi karamihan sa mga bahay na napuntahan ko ay hindi pa nila ito sinusunod. Ito ay ang tamang pagkabit ng kurtina. Yes. Ang tamang pagkabit ng kurtina ay hindi kailangan na ilalagay mo siya doon sa mismong line ng bintana. Kailangan, kung mataas ang ceiling mo, at least 1 foot or 12 inches above doon sa line ng bintana, ilalagay mo yung inyong curtain rod. Kung naman ang ceiling ninyo, katulad sa amin, ang ceiling namin ay mababa, isagad mo na yung curtain rod, yung kortina mo mismo. Isagad mo na para magmukhang mataas or maluwag ang inyong bahay. So, ayan lamang ang iba sa mga tips na nabasa ko na sa tingin ko ay pwedeng makatulong sa atin para mas mapaganda at maging homey ang ating bahay. Ulitin ko, hindi po ako expert at hindi rin po ibig sabihin porkat sinabi ko, kailangan nyo nang baguhin yung lahat na nakasanayan nyo sa inyong bahay. Nasa sa inyo po yan, kung sa tingin niyo ay maganda na, sabi ko nga kailangan may originality ka, kailangan mo lang makinig, maging open-minded ka. Kung yan ay makakatulong, sige, pero kung okay ka na doon, komportable ka na, sige, go lang ng go. So, sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Ulit po, huwag niyo makalimutan mag-subscribe sa aking channel, like and subscribe.